you, baby. Sana galing na ikaw. Lalaban tayo na ka. Ha? Uy. Shh. Laban daw no. Kapag si Bibi na pag-uusapan, andun yung sakit. Kahit sabi mo, tumatawa ako, ganyan. Pero sa loob ko, masakit. Mahirap pero kinakaya ko lang talaga. Isang t-shirt, isang tulong. Ito ang panawagan ng ina mula sa Potrero, Malabon na si Ate Fardeen. Nakilala natin siya sa pamamagitan ng Facebook page na ito na nagsisilbing fundraising platform na binuulang din ng nagmabuting loob para tulungan ang pangalawa sa 3 anak ni Ate Farlene. 15 t-shirt na lang po ang kailangan namin maibenta para makabili na ulit ang kanyang mga gamot. Ito, simpleng t-shirt. Bawat isa po nito ay tulong para maituloy ang kanyang gamutan. Ang mga nalilikom na pera ay malaking tulong upang madugtungan ng buhay ng 2 taong gulang na si Baby Phoebe. Si Baby Phoebe ay may tinatawag na semilobar holoprosencephaly o HPE. Hindi nagpakita si Baby Phoebe sa sinapupunan ni Ate Farlene noong nagbubuntis pa lang ito, kaya hindi agad nalaman ang kondisyon. Noong February na kabuanan ko na, ang mukha niya nasa spinal cord. Hindi talaga siya nagpakita sa amin. Maliit ang pangangatawan ni Baby Phoebe para sa kanyang edad. Mula din nang ipinanganak ito sa NGT na umaasa ang bata na malagyan ng gatas ang sikmura. Inom na ikaw. Gatas na ikaw Mamaya palitan na yung hose mo Gatas na yan. Huwag na iyak. Ba't kayo iyak? Ganyan po siya. Bali, ipit dito. Tapos, tsaka niya, Umaga hanggang abutin pa ng madaling araw o kahit wala pang tulog, lahat ng ito tinitiis ng ina na si Ate Fardeen para sa kanyang anak. Tinuruan po ako ng pabelya na magpadedi sa kanya, ganyan. Tapos, kung paano ikabit yung hose. Kakabit yung hose sa bituka niya, ganyan. Kaya na natatakot pa ako hanggang ngayon. Sa kabila ng sitwasyon, ang ina ni si Ate Farlene ay patuloy na nag-iipon ng lakas. Minsan mang tinaningan ang buhay ni Baby Phoebe, nararamdaman ni Ate Farlene na lumalaban ang bata at gusto bang madugtungan ang buhay. Sa pabelya, tinaningan siya ng 6 months. Kaya sabi ko, kung 6 months lang din yung buhay ng baby ko, sa akin na lang siya. Sa kondisyon niya, masakit talaga. Sobra yung niya. Kaya nang wala ko magawa kasi ganun talaga. Sabi nga nila, laban lang. Sana nga ako na lang Sobrang sakit kasi. Lalo na pag nagsisisyon siya. Tinitiis ko na lang. Kasi sabi nila, kapag ninaan ko daw yung loob ko, manghihina din daw loob niya. Nakikita ko yung anak ko na nangingitim, ganyan. Tapos yung dila niya, naninigas na po siya. Binubulungan ko po siya. Sabi ko, lumabang ka lang, lalaban tayo. Hello po. Nandito po si baby sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Nagsisisure po ang baby.
Suki din ng ospital ang mag-ina, maging ang mga gamot ni Baby Phoebe ay hirap din silang matustusan, lalo't hindi regular sa trabaho ang mister ni Ate Farlene sa isang vulcanizing shop. Mahirap din. Sorry. Kasi yung asawa ko, 4 days lang yung pasok niya. Tapos ang sweldo niya lang nasa 1+ lang. Sa financial talaga, medyo sobrang hirap talaga. Love you, baby. Sana galing na ikaw. Lalaban tayo na ka. Ha? Uy. Shh. Laban daw, no? Kapag si Bibi na pag-uusapan, andun yung sakit. Kahit sabi mo, tumatawa ako, ganyan. Pero sa loob ko, masakit. Mahirap pero kinakaya ko lang talaga. Patuloy pa rin ang isang t-shirt, isang tulong para kay Baby Phoebe, isang hakbang para matustusan pa ang kanyang mga pangailangan. Ito po yung t-shirt na pampan-racing kay PB. May tumawag sa akin na tutulong daw siya kay PB. Kada isang t-shirt niya po, meron po si PB 100 pesos na bahagi para sa kanyang needs. Para sa mga nais magbahagi ng pagtulong kay Baby Phoebe sa pamamagitan ng pagbili ng t-shirt, bisitahin lang ang kanilang Facebook page na isang t-shirt, isang tulong para kay Baby Phoebe. At sa mga nais naman magpaabot ng kanilang tulong, ay maaaring magpadala sa GCash number ni Ate Farlene na 0921-333-1116 na may GCash name na Farlene Tamayaw Rosario. Ang inyong mga tulong ay magiging malaking bagay sa pagdugtong ng buhay ni Baby Phoebe.